Kapag umuwi ako ng probinsya, ito talaga yung hinahanap-hanap ko. Yung manghuli ng exotic food gaya ng daga at saka susong. So ngayong araw na to, nandito kami ngayon sa bukid para manghuli kami ng dagang bukid. Ito at papunta na kami dun sa paghuhulihan namin ng mga dagang bukid. Dun kami sa may dulo ng bukid ni tatay. At ito na nga, nire-ready na ni tatay yung grass cutter para putulin yung mga damo kasi sobrang sukal dito sa mga part na to kasi dito nakatira yung mga dagang bukid para mabilis namin silang mahuli. Dito ngayon ang papabuntong hininga na ako kasi nga excited na akong manghuli ng dagang bukid. At dito ay sinimulan na ni tatay na i-grass cutter yung mga damo para malinis na yung part na paghuhulihan namin. Kasi nga sobrang bibilis ng mga dagang bukid para wala na silang ganong tatakbuhang masukal na damo. Unti-unti na ring lumilit yung espasyo ng mga daga kasi nga unti-unti nang nalilinis yung part na to. Bali dalawang grass cutter pala yung gamit namin, hawak ni Utol tong isa. Dito nga ay nag-aabang na ako ng daga baka kasi may tumakbo rito at pumunta ron sa may tubigan. Mahirap na kasing hulihin pag nandun sa may tubigan. Habang nag-aabang ako, may nakita akong isang daga at ito nga ay hinampas ko pero hindi siya tinamaan. Bumalik uli siya dun sa may tabi ni Utol pero hindi na namin siya nakita kasi nga tumalon na siya dun sa may tubig. Mahirap na kasi siyang hulihin pag nasa tubig. Ito na at kasi nga sobrang liit na ng espasyo ng mga daga, naglalabasan na sila dun sa may damuhan na ginagrass cutter ni tatay at saka ni Utol, kaya nagkakagulo na. At dito sa part na to ay maliit na talaga yung espasyo nila, kaya ito na, naipon-ipon na yung mga daga dun sa bandang gilid papunta ron sa may bukiran kasi pag dito kasi sa may tubigan sila pumunta mahirap hulihin, kaya ginawa namin doon namin pinapunta sa may bukiran para at least mahabol pa namin sila. Kaya ito, inikutan na namin itong maliit na sukal na ito para wala nang makawala sa mga daga na ito. Kasi pag ito mga tumakbo sa may bukiran, sobrang bibilis nila, hindi mo na sila mahahabol. Kaya inikutan na namin sila dito sa part na to. Sobrang saya talagang manghuli ng dagang bukid kasi nga kahit na mabibilis sila, masaya naman kaming nanguhuli ng dagang bukid kasi nga isa ito sa mga peste sa mga palayan dito sa amin. At dito nga sa part na to ay may nakita na akong mga daga na tatakbuhan doon sa may loob ng damuhan. Kaya sinabi ko umabang doon yung isa para wala nang makawala doon sa mga daga. Pero sa sobrang hirap hulihin ng mga daga ay kahit na mag-abang ka ay nakakawala pa rin sila kasi nga ang bibilis nilang tumakbo. Kaya hindi namin sila lahat nahuhuli. At ito na nga ay nakahuli na rin tayo ng isa na tumakbo dito sa may harapan natin, kaya ito, hampas natin yung ulo niya. Sobrang bilis ng pangyayari, ito, nakahampas na naman uli ako ng isa. At sa part na to, nakakatatlong huli na tayo, kaya ito sila oh. At ito na yung exciting part dito, kasi ito na yung pinaka huling tatabasin dito at dito na nag-ipon-ipon yung mga daga sa sulok na to. Kaya nga dito sa part na to ay nagkagulo na kami dito. Kanya-kanyang takbuhan na, kanya-kanyang habol kasi nga ito na. Naglabasan na sila dito sa sulok na ito kasi nga dito na sila naipon. Pati yung camera ko umikot-ikot na kasi nga hindi ko na alam kung alin dito yung huhulihin ko. Sa sobrang dami nila hindi mo alam kung alin dito yung huhulihin mo kasi nga ang kapal ng mga daga. Kanya-kanya silang takbo, kanya-kanyang labas kaya hindi mo alam kung alin dito yung hahabulin mo. Pero kahit ganun pa man ay nakahuli naman tayo dito ng marami. Pati nga yung dalawang kasama ko, pati nga palakang kulugo ay hinahampas na nila. Akala nila kasi daga yung tumalo. Ay yung mga pag-grass cutter dito talagang isinasagad ni tatay dun sa may lupa. Kasi nga yung mga daga, kahit na anong gawin mong bulabog, sumisiksik yan dun sa may mga damuhan para lang hindi sila mahuli. Kaya ang ginagawa ng tatay, isinasagad niya talaga dun sa may lupa yung pagtatabas ng damo. At dito ay may tumakbo na naman dito sa may harapan ko at ito nga nahampas ko rin sa ulo, kaya yun, huli pa rin siya. At dito kung mapapansin nyo, kahit maliit na talaga yung espasyo ng mga daga, kahit gagapiranggot na lang yung damo ay andyan pa rin sila nakasiksik kasi nga
alam nila talaga na mahuhuli sila, kaya ang ginagawa ng mga daga ay sumisiksik talaga sila dun sa may mga damuhan para lang hindi sila mahuli. Tsaka sobrang tatalino itong mga daga kasi nga kapag tumakbo sila palayo sa'yo, ang gagawin nila ay babalik sila pabalik sa'yo para lang hindi sila mahuli, para lang ikaw naman na manghuli ay matataranta ka. So dito nga ay nakahuli ako ng siguro mahigit 10 ito na hawak-hawak ko. Ayan, ang dami niyan, ang lalaki niyan. Kaya sobrang saya namin dito kasi nga yung isang sulok na yan nakahuli ako ng 10. Iba pa rin yung nahuli ng mga kasamahan ko dyan. Ito ay malaking tulong na rin ito para mabawas-bawasan yung mga salot dito sa palayan. Ito na pala yung ibang nahuli namin, pero hindi pa kami dito natatapos manghuli kasi nga meron pang tatabasing mga damo dun sa may bandang duluhan. At ito nga nagsimula na uli si Utol magtabas ng mga damo para mabulabog uli sila. At dito nga habang nagtatabas ng damo si Utol, may tumakbo dito sa may bandang harapan ko. At ito nga siya, nahuli ko na naman siya. Ito, awan daw niliw ako dito sa part na to. Habang nagpapahinga si Utol sa pag-grass cutter, ako naman ang humalili sa kanyang mga grass cutter kasi nga sa totoo lang talaga nakakangalay at nakakapagod tong pag-grass cutter. Kasi nga mangangalay dito yung bewang mo, yung kamay mo. Kaya pinalitan ko muna si Utol, kaya tinry ko siya kung kaya ko siyang gamitin. Kasi sa totoo lang, nung kapanahonan ko nagsasaka ako, hindi naman ako nakakagamit ng ganitong mga teknolohiya na kagaya ng mga grass cutter. Kaya tinry natin siya, pero napakadali lang pala niyang gamitin kasi nga ididikit mo lang sa mga damuhan para lang maputol siya. Pero dito sa part na to ay wala kaming nabulabog na daga kasi nga medyo malinis tong part na to, kaya ang ginawa namin ay pumunta pa kami dun sa may bandang unahan para dun yung maraming daga kasi nga dun sila tumitira sa mga masusukal na parte. Dito sa pag-grass cutter ay para ka lang palang naglalaro dito na hinahagod-hagod mo yung talim ng grass cutter dun sa mga damuhan. Tapos na pala kaming maghuli. Ito na yung mga nahuli namin. Siguro mga nasa 30 piraso itong nahuli namin. At ito nga ay pauwi na kami ng bahay. At siyempre lilinisin na rin namin itong mga nalinis naming dagang bukid para mailuto na. At siyempre matikman na natin uli ang exotic food na ipinagmamalikan ng Nueva Ecija, ang dagang bukid. Sobrang nakakamiss talaga yung mga ganitong mga pagkain dito sa probinsya, lalo na kapag lumaki rito sa probinsya at nakasanayan mo nang kainin yung mga ganitong mga exotic. Dito sa part na to hindi ko na pinakita kung paano linisin ang dagang bukid. So ito na, nilagyan na namin ng rekado ni Utol. Yan na, lulutuin na namin siya. Meron siyang bawang, sibuyas, luya, maraming luya at saka paminta. Ito na nga, kumukulo na siya. Ang gagawin na lang dito ay patutuyuin ni Utol. Tatanggalin yung mga sabaw-sabaw at susunod dyan ay ilalagay na rin yung, siyempre, yung pampagana, sili. At ito na, natutuyo-tuyo na siya. So siguro mga 30 or 40 minutes ay pwede na itong kainin, kaya patutuyuin pa namin ito yung habang nagmamantika siya. Ito na nga at luto na ang ating adobong daga. Pwede na natin itong tikman. Sa mga manonood dyan at hindi kumakain ng ganito, kung ayaw yung panoorin, skip nyo na lang ito. So ito na, it's tiki man time na. So ito, unang bite ay para sa inyo. Sa sobrang sarap nitong tikman mga karils, mga kalikong. Ang lasa nito ay para din siyang manok na maanghang-anghang kasi nga nilagyan ng maraming sili ni Utol to. At yan, naubos ko pala yung isang mangkok dyan kasi nga sobrang sarap. Kaya kung ikaw ay kumakain ng ganito, i-comment mo nga dyan sa baba kung taga saan ka at kung ganito rin yung lutong ginagawa mo. So sa mga hindi naman kumakain ng ganito ay pasintabi po sa inyo. Kung hindi nyo po gusto itong video na ito, pwede naman pong i-skip na lang or ibang video na lang ang panoorin nyo. So siyempre nagpapasalamat ako dun sa mga sumusuporta sa akin, sa mga followers ko. Shoutout pala kay Tots Noblesa. Ito na, nakahuli na ng daga. Pensya ka na at hindi na kita mabibigyan. At saka yung request mong susuhong ay
wala palang mahuli ngayon kasi nga nakapagpatanim na sila rito, wala nang makukuha ng mga susuhong. So siguro next time na lang kita bibigyan. Super.